Lagpas alas 6 ng umaga na nga nung ako'y magising. At sa mga oras nga pala na yan ay tulog pa nga si Talilin. Medyo madilim-dilim pa nga sa labas ng mga oras na yan kaya yan binuhay ko nga muna itong aming ilaw. Binuksan ko na nga rin itong aming pintuan at ang aming bintana at nang lumiwanag naman dito sa loob. Hindi na nga rin ako nagsuklay at itinali ko na nga lang itong aking kulot na buhok. At nung maitali ko nga yung aking buhok ay nagsimula naman nga ako magtanggal ng kanin dito sa aming rice cooker at ako nga ay magsasaing na. Good morning, my princess. Hindi pa nga ako nakakapagsalang ng sinaing ginagising nga itong si Talilin kaya ayan for the lambing-lambing muna mga person. Sa tuwing magigising nga itong si Talilin ay nilalambing ko nga yan. 10 to 15 minutes ko nga yan nilalambing pagkagising at ganun nga din sa pagtulog niya. Napaka-effective talaga ng mga ka-friendly dahil hindi talaga malikalik si Talin kapag ganyan nga nilalambing siya pagkagising na pagkagising niya. Minsan din kasi talaga ang mga anak natin kaya nagliligalig ay nakukulangan nga sa mga atensyon natin. Minsan din kasi tayong mga nanay ay busy-busy nga sa mga gawaing bahay. Napapansin nyo ba kapag busy-busy tayo sa mga gawaing bahay tsaka nag-iiyak ang ating mga anak? Hindi talaga yun dahil sa gusto lang nilang umiyak kundi naghahanap sila ng mga atensyon natin na minsan ay hindi natin naibibigay. Dahil nga yun sa gusto nating matapos agad yung mga gawain natin sa bahay kaya hindi na natin namamalaya na nakukulangan na pala ang mga anak natin sa mga atensyon na ating ibinibigay. Simula nga nang gawin ko kay Tali na pagkagising niya ay bigyan ko siya ng time na lambingin at ganun nga din sa kanyang pagtulog. Ibang-iba talaga ang nangyari. Halos madalang na nga siyang umiyak kapag may gusto siyang gawin ko para nga dati. Kaya simula nga nang gawin ko yung kay Talilin at napansin ko nga ang pagbabago sa kanya ay tinuloy-tuloy ko na nga lang. Tapos na nga rin pala akong isalang yung aking sinaing at ayan nga si Talilin kumakain nga nitong palaman na gona. Mura nga lang pala yan mga ka-friendly, nabili ko nga lang yan sa Dali. Ubus na nga pala yan at said na talaga ni Talilin. At habang nagpapapak nga ng palaman si Talilin doon ay nagsimula naman nga ako maghugas nitong aming mga plato. Hindi nga kasi ako nakapaghugas nga ng plato kagabi dahil sobrang sakit talaga ng aking ulo. 3 araw na nga sumasakit ang aking ulo kaya ako talaga ay hirap na hirap kapag sumasakit nga ito. Yung salamin ko kasi dati ay hindi na nga sukat dito sa aking mata kaya hindi ko na nga rin sinusuot. Nung matapos na nga ako sa paghuhugas ng plato ay binuksan ko nga itong aming mga bintana para naman makasingaw-singaw itong aming kwarto. Pagkabukas ko nga ng aming mga bintana ay nagsimula naman nga ako magligpit nitong aming higaan. At mga ka-friendly, paalala ko nga lang pala hindi lang sa pagkagising at pagkatulog nilalambing ang ating mga anak. Sa loob ng isang araw mga ka-friendly, hindi talaga maaring hindi ako sisingit ng 15 to 30 minutes na makikipaglaro kay Talilin. Natapos na nga ako sa pagliligpit na aming higaan kaya ayan nagtoothbrush na nga rin ako at nagsimula na rin maghilamos. Nagmamadali na nga akong kumilos dyan dahil susunduin nga namin ang asawa ko. Pasensya na kayo sa aking pag-voice over ngayon dahil medyo nabubulol na ng person. Kahit anong pagmamadali ko nga mga ka-friend ay hindi pa rin talaga kami umabot. Hindi pa nga kami nakakalabas dito sa aming kanto ay nakasalubong na nga namin itong aming tatay. At eto nga may daladalang pasalubong ang asawa ko para kay Talilin. Anniversary nga daw ngayon ng company nila at namigay nga daw ng Jollibee kaya ayan iniuwi nga niya para kay Talilin. Habang kumakain nga ng Jollibee si Talilin ay nagbalat naman nga ako nitong upo para nga ulam namin ngayon. Kalahati nga lang to dahil ang kalahati nga ay niluto ko na kahapon. Nagpainit nga lang ako ng kawali at nung mainit na inilagay ko na nga ang mantika at nagisa na nga rin ako ng sibuyas at bawang. Pagkagisa ko nga ng sibuyas at bawang ay sinunod ko nga ilagay itong upo na ginayat-gayat ko. Pagkalagay nga nun ay hinalo-halo ko lang at sinunod ko nga ilagay itong sinangkutsa kong karne na tira kahapon. Hinalo-halo ko lang ulit at pagkatapos na naglagay naman ako ng mga pampalasa kagaya ng asin, paminta at saka konting nor cubes. Halo-halo lang ulit mga ka-friendly hanggang sa maluto at lumambot nga itong ating upo. Naglagay nga din pala ako dyan ng konting tubig. At kung sa tingin nyo nga ay luto na yung ating upo ay siya pwede na nga yan at kayo na nga rin ang bahalang mag-adjust ng mga timpla. At sa lagay nga na yun mga ka-friend na iluto na nga itong aking niluluto kaya pinatay ko na nga rin dyan ang apoy. Pinagre-ready ko na nga itong aking mag-ama, tinatawag ko na at sabi ko kami ikakain na nga din. Nagsimula na nga rin akong igayak itong aming lamesa.
Fast forward mga ka-friend, tapos na nga kaming kumain at naliguan ko na nga rin itong si Talilin. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!